Rumaragas ang pagpapala pa sa ating lahat. Para sa ating pang-araw-araw ng talata, tayo ngayon na nasa Exodus Kapitulo 28 sa versikulo 1 hanggang versikulo 5. Ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abiyo, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga sacerdote. Ipagpagawa mo si Aaron ng kasuotang angkop sa kanyang gawain para magmukhang kagalang-galang at magandang tingnan sa mga taong magandang tingnan. Ang mga kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kaalaman sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang saserdote. Ito ang kasuotang ipagawa mo: pictorial, ephod, abito, binordahang tunika, turbante at pamigkis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron, ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Ang mga kasuotang ipinagagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asul, morado at pula, at pinong sinulid na lino. So, ang passage nito ay instruction ni Lord kay Moses para gumawa or paggawa ng damit na pang sacerdote or yung priestly garment para kay Aaron at sa mga anak ni Aaron. So, mapapansin natin dito na ang ginawa ni Lord na mga provider ay yung mga Israelites. At yung na ang kailangan ni Aaron ay ipoprovide ng mga Israelites. At mapapansin natin dito na si Lord din mismo ang nagbigay sa kanila ng knowledge and skill sa paggawa noong damit na yaon. So, ganun talaga si Lord magplano, So, mapapansin natin dito na may mga provision na exclusive lang para sa mga sacerdote or para sa mga priests. Kasi nga, servant sila ni Lord. Pero alalahanin natin na tayo ay nasa modern world na. Nasa New Testament na tayo. At anong tawag sa atin sa New Testament? Yes, ang tawag sa atin sa New Testament, mabasa nyo nun, a holy nation and a royal priesthood. So, yun ang identity natin. So, kumbaga, kung ano mga exclusive na para lang sa pari or sa sacerdote noong unang panahon, ay pwede na rin nating ma-avail. Pwede na rin na ibigay yun sa atin ni Lord. Pero alalahanin mo na yung pagiging royal priesthood mo, hindi lang yun by title. May responsibility rin niya na kaakibat. Hindi puro position lang. Oo, totoo, ginagamit ka ni Lord, lingkod ka niya, pero asahan mo na i-empower ka niya bago ka niya isasabak sa ministry. At syempre, ipoprovide niya rin ang mga pangangailangan mo. Dito nga si Aaron, ginawa ni Lord, inalaw niya yung mga Israelites para ma-provide yung mga pangangailangan ni Aaron. Imagine, ultimo damit kailangang i-provide. So, ginamit ni Lord yung mga nasa paligid na Aaron. So, ngayon, sino yung mga priest na yan? Nasa panahon natin ngayon. Marahil baka yung cell group leader mo o baka yung pastor mo, mga lingkod dyan ng Diyos. So, noong unang panahon ni Moses, yung mga Israelites ang ginagamit para ma-provide ang needs nila. Or, so, sa panahon natin ngayon, yung mga nasa paligid natin, kaya yan gamitin ni Lord. Or, pwedeng ikaw mismo ang gamitin ni Lord para ma-provide ang needs ng kanyang mga lingkod. Diba? After all, si Lord naman na nagbibigay ng knowledge at ng skills kung paano ka magiging financer or provider ng kanyang kaharian. Pero syempre, grabing blessing yan. Imagine, gagamitin ka ni Lord para maging pagpapala sa kanyang mga lingkod. So,
Hindi lang yan material blessing. Baka may generational priesthood din yan. At syempre, generational blessing yan. Hindi lang yan para sa'yo. Para rin yan sa mga apo mo. Kasi pag ginamit ka ni Lord, susuklian ka rin niya. Di ba? So, wag kang maging madamot sa mga lingkod ng Diyos. Di ba? Okay?